JD. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Leo. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Ilocos. Pawis na pawis habang hinahabol ang hininga. Hindi alintana ang masukal na kagubatan ang nasa isip ng binatang si Leo makatakas sa kamay ng mga rebeldeng bumihag sa kanya. Puno ng sugat ang katawan dahil sa matatalas na tinik ng mga nadadaanang damo. Para sa binata, mas mahalaga ang dalang impormasyon kaysa sa sariling buhay. Panginoon, kayo po ang lakas at liksi ko. Naway makalabas ako sa kagubatang ito ng ligtas. Inihahabilin ko na po ang lahat sa inyo. Wika ni Leo. Matapos ay isang malakas na pagsabog ang narinig ng binata. Tumilapon ito sa malayo, nawalan ng malay. Tahimik ang kapaligiran, tanging patak ng tubig mula sa maliit na bukal ang naririnig. Biglang naalimpungatan si Leo. Inikot ang tingin sa paligid. Napag-alaman na nasa loob siya ng isang yungib. Huwag ka munang gumalaw. Hindi pa gaanong magaling ang mga sugat mo. Mamaya bumuka ang tahi. Mahirap nang ayusin yan. Wika ng isang matandang nakaupo. Nakatalikod ito sa kanya, kaya hindi nakikita ang muka. Sino po kayo? At anong ginagawa ko dito? Tanong ni Leo. Napulot kita sa gubat. Sugatan at halos hindi na makilala. Punong-puno ng ganos ang mukha mo eh. Pero huwag kang mag-alala. Gagaling yan at kalaunan ay mawawala. Ang pangalan ko ay Sebio. Ikaw ba anong nangyari sa'yo? Paano kang napunta sa lugar na ito? Ako? Teka, ano nga bang ginagawa ko? Saka, sino ba ako? Hindi mo na naaalala kung ano nangyari. Ay nako, sandali lang. May kukunin ako. Umalis ang matanda. Habang si Leo naman ay pilit itinatayo ang sarili. Inaalala kung bakit siya nasa lugar na yun. Maya-maya bumalik ang matanda. May dalang mga gamit. Suot mo ang uniforme na to nang matagpuan kita. Hindi ko na makita ang pangalan eh. Gutay-gutay na ito. Sabihin mo sa akin, reporter ka ba? Sundalo? Hindi ko... aray! Ang sakit ng ulo ko! Huwag mo munang piliting maalala ang lahat. Magpahinga ka muna, sandali at kukuha ko ng makakain mo. Ilang araw pang nanatili si Leo sa yungib hanggang sa tuluyang maghilom ang mga sugat at pinsala sa katawan. Nagpa siya si Mang Sebio. Pababain na ito sa syudad para matulungan na maalala ang mga nangyari. Maraming salamat po sa inyo, Tatang Sebio. Kung hindi mo ko natagpuan, siguro wala na ako eh. Wala lang anuman. O siya. Hayaan na ang himpilan ng militar. Pumasok ka na. Maraming salamat po ulit at... Hindi na ituloy ni Leo ang sasabihin. Nagkaroon ng pagsabog. Mula ito sa himpilan ng militar. Dali-dali nitong itinulak ang matanda palayo. Lalo pa nang marinig ang sunod-sunod na putukan. Ano nangyari? Saan ang galing ang pagsalakay? Hindi ko po alam, Tatang, pero kailangan nating umalis sa lugar na to. Tumakbo ang dalawa palayo sa lugar. At sa kalagitnaan ng pagtakas, biglang napahinto ang binata. Nakaramdam ng matinding sakit ng ulo. Napapasigaw si Leo habang hinahawakan ang ulo.
Ano nangyayari sa'yo? Dalian mo! Kailangan nating makalayo. Kung hindi, madadamay tayo sa putukan. Hindi alintana ni Leo ang nangyayaring gulo. Dahil ng mga oras na yun, nagbalik sa isipan niya ang mga nangyari bago siya mapulot ng matanda. Ganun pa man, malinaw kay Leo ang lahat ng nagaganap. Naramdaman nito, tila umangat sila sa lupa. Pinadpad ng malakas na hangin. Nang humupa ang sakit ng ulo ni Leo, unti-unti ding nawala ang malakas na hangin. Napagtanto ni Leo na nasa bunganga na sila ng yungib ni Tatang Sebio. Kumusta ang pakiramdam mo, iho? Anong nangyari sa'yo kanina? Naalala ko na po kung ano nangyari, maging ang pangalan ko at kung bakit ako nasa lugar na yon. Bago yan, pumasok muna tayo sa yungib. Baka may makakita sa atin dito. Pumasok ang dalawa sa loob ng yungib. Pinaliwanag ng binata ang lahat ng nangyari. Ayon kay Leo, isa siyang sundalo na naatasan ng isang mahalagang misyon. Ito ay para mahanap ang eksaktong lokasyon ng kuta ng mga rebelde. Nagpanggap na reporter si Leo, pero ang totoo, isa itong sundalo na kasapi ng Special Forces. Binihag ng mga rebelde si Leo, ngunit lingid sa kaalaman ng mga ito na planado ang lahat. Ilang araw ang inantay ng binata bago dumating ang mga kasamahan. Maayos ang pagkakasagawa ng kanilang plano. Nasukol ang mga rebelde. At ang nakakapagtaka, kusang sumuko ang mga ito dahil walang dalang anumang sasakyan. Kinakailangan nilang antayin ang paparating na truck na pagkakargahan sa mga rebelde pababa ng bayan. Lumalalim na ang gabi ng mga oras na yun nang biglang nagtawanan ang mga rebelde na parang kinukutya ang pangkat ng mga sundalo. Tumayo ang mga sundalo, nilapitan ang mga rebeldeng bihag. Nang biglang tumayo ang isa sa kanila, walang pagdadalawang isip na sinakal ang isa sa mga sundalo. Dahil dito, pinagbabaril ng mga ito ang rebelde. Nagsimula ang kaguluhan. Sa paningin ni Leo, tila nababaliw ang mga tulisan. Nanlilisik ang mga mata. Tumutulo ang mga laway. Napatras ang binata dahil ng mga oras na yon. Wala siyang dalang baril. Nagtago si Leo sa tumpok ng mga palapa ng niyog at nang makahanap ng pagkakataon, tumakas ito. Sa isip ni Leo ng mga sandaling yun, mabuhay. Ipaalam sa kanilang himpilan ang nangyari. Pero sa kasamaang palad, isa sa mga kasamahan ng binata ang naghagis ng granada. Hinawi ito ng isa sa mga rebelde at sa kanya napunta. Maswerte ka pa rin at nabuhay ka pagkatapos ng pagsabog. Nagkamali kayo ng pinasok eh. Ang inakala niyong kuta ng rebelde, pamayanan ng mabagsik na angka ng aswang. Oh, mga aswang? Oo, mga aswang Leo. At ngayong nabulabog ang kanilang kuta, siguradong magkakaroon ng malaking kaguluhan. Isipin mo na lang, bakit sa tingin mo hindi nakaligtas sa mga kasama mo, gayong sila ang may hawak ng baril? Biglang napaisip si Leo. Napagtanto na totoo ang sinabi ng matanda. Paano po nangyari yun? Ang akala ko, kwento lang yung tungkol sa mga aswang. Totoo sila. Sa katunayan, ang nangyaring pagsabog doon sa base niyo kanina, gawa ito ng mga aswang. Bigla namang naalala ng binata ang nangyari sa kampo. Teka, sandali, hindi ba? Masyadong malayo ang nilakad natin papunta sa kampo kanina. Paano tayong nakabalik dito sa yungib ng ganong kabilis?
Ayon ba? Sabihin na lang natin lumipad tayo. Dumito ka muna. Kukuha lang ako ng mga kakainin natin. Inakala ni Leo na nagbibiro ang matanda. Para sa kanya, imposible talagang makarating ng ganong kabilis sa yungib, lalong-lalo na kung galing sa bayan. Natatandaan ng binata na halos 2 oras silang naglakad bago makarating sa bukana ng bayan, at kalahating oras bago naman marating ang himpilan ng mga militar. At dahil hindi mawala sa isipan ng binata ang nangyari, muli nitong tinanong ang matanda. Sabihin niyo po sa akin ang totoo, Tatang. Ano po ang ginawa niyo kanina para makarating tayo ng ganong kabilis? Talaga bang gusto mong malaman? Sa tingin ko, hindi pa handa ang isipan mo sa mga sasabihin ko. Paano niyo pong nasabi? Kung sa aswang hindi ka naniniwala, tungkol pa kaya sa ginawa ko kanina, baka sumabog na yung utak mo. Hindi po ako sigurado kung kaya kong paniwalaan pero subukan niyo po ako. Magpaliwanag po kayo. Eto, nakikita mo to? Dahil dito. Wika ni Tatang Sebio, sabay pakita ng suot na kwintas. Maliit na batong bilog, at kung titignan parang mata ng bagyo o umiikot na ipo-ipo. Ano naman po ang tawag dyan? Mutya ng ipo-ipo. Isa itong makapangyarihang mutya na nagtataglay ng bertud mula sa hangin. Maaari nitong gawing kasing gaan ng bulak ang aking katawan. Magagawa kong lumipad. Pero kanina, ginamit ko ang kakayahan ng mutya na mag-utos ng ipo-ipo. Kaya niyo pong utusan ng hangin? Hindi sa ganon. Hindi sa inuutosan. Pero magagawa kong gamitin ang kapangyarihan ng elemento ng hangin. Isang mutya ito sa 4 na pangunahing elemental na mutya. Kasama ang mutya ng apoy, kidlat, lupa. Kapag pinagsama-sama ang mga ito, maaari ng utusan ang isang bagyo. Paano niyo po nakuha yung mga ganyang uri ng gamit? Sabihin na lang natin na pinagkatiwala ito ng kalikasan sa isang kagaya ko. Hindi ako nag-iisa, Leo. Marami kaming pinagkatiwalaan ng kapangyarihan ng mundo. Ngunit ang ilan sa amin, ginagamit ito para sa sariling kapakanan. Kagaya na lang ng mga nakalaban yung aswang. Ang pinuno nila, pinagkalooban ng kapangyarihan na kayang tawagin ng mga engkanto mula sa kabilang mundo para pangalagaan ang kalikasan. Ngunit, sa halip na gamitin ito para sa kanyang tungkulin, naghangad ng mas malakas na kapangyarihan. May mga tao talagang naghahangad ng higit pa sa pinagkalob sa kanila. Inaabuso ang kapangyarihang pinahiram. Likas sa mga tao ang ganyang ugali. Wala na tayong magagawa sa ganon. Teka, hindi ba? Tumatakas ka para ipaalam sa mga superior mo ang nangyari. Paano na ngayon yan? Maging ang kampo sa bayan sinira na din nila. Mukhang wala ng ibang paraan kung hindi lipunin sila. Hindi mo sila kakayanin mag-isa. Tama po kayo. Hindi ko nga sila kakayanin mag-isa. Kaya po hinihingi ko ang tulong niyo. Biglang naidura ng matanda ang iniinom nang marinig ang sinabi ni Leo. Ano sabi mo? Kailangan mo ng tulog ko. Pasensya na, pero ayokong masangkot sa ganyang kalaking gulo. Ayoko yan. Naunawaan ko po, Tatang Sebio. Pero kung nais mo ng kapayapaan, hindi ba dapat ka din kumilos? Kagaya ng sinabi niyo,
Isa kang tagapangalaga ng makapangyarihang mutya. Tama ka naman. Isa nga akong tagapangalaga, pero hindi saklaw ng tungkulin ko ang mangialam sa... basta, hindi ako tutulong. Wala nang nagawa ang binata. Alam niya na hindi magbabago ang isip ni Tatang Sebio. Kaya naman umalis siya sa lugar. Alis na po ako, Tatang. Maraming salamat sa paggamot sa mga sugat ko at pag-alaga sa akin. Saan ka naman pupunta? Sa palagay mo may babalikan ka pang mga kasamahan. Alam kong wala na ako makakasama sa lugar na ito. Kaya tsatsagain ko makapunta sa kabilang bayan kung saan ang susunod naming himpilan ay naroon. Sa palagay ko, kikilos na din ang mga aswang papunta sa lugar na yon. At sa oras na magpang-abot kayo, siguradong hindi ka rin makakaligtas. Bakit kailangan mo pang ibuwis ang buhay mo? Ano ba talaga ang pinaglalaban mo? Sinumpa ang tungkulin, Tatang Sebio. Ayokong manatili sa isang sulok lang at iligtas ang aking sarili. Kailangan ako ng bayan ko! Wika ng binata, sabay labas sa yungib. Nilakbay nito ang maygit kumulang 20 kilometro para makarating sa bayan kung saan naroon ang sumunod na himpilan ng mga sundalo. Ngunit gaya nga ng sinabi ni Tatang Sebio, naunahan siya na makalaban. Wala na rin ang kampo ng militar sa lugar na yun. Halos pagsukluban ng langit at lupa. Wala siyang magawa. Unti-unting nawala ng pag-asa. Naisip na sumuko na lang. Kung meron lang sana akong lakas, nalabanan kayo ng harapan. Kaso wala akong magawa. Simpleng tao lang ako. Hindi pinagkalooban ng malakas na kapangyarihan. Wala akong hawak na mutya. Wika ng binata sa sarili. Nakaupo. Tinititigan ang natupok na kampo. Anong gagawin mo kung sakaling ikaw ang tagapangalaga ng mutyang hawak ko? Napalingon si Leo nang marinig ang boses ng matanda. Ngunit hindi niya ito nakita. Naisip niya na pinaglalaroan lang ng imahinasyon. Ay nako, hanggang dito ba naman? Naririnig ko pa rin yung boses ng matandang yun. Makaalis na nga lang. Akmang tatayo na sana si Leo. Maglalakad palayo nang muling magsalita si Tatang Sebio. Nakalimutan mo ba na may kapangyarihan ako ng hangin? Kaya kong maglaho. Kaya kong magkubli para hindi makita sa paningin ng iba. Nandito ako sa taas. Napatingin si Leo. Nakita ang matanda na nakaupo sa sanga ng kahoy. Umihip ang malakas na hangin. Tinangay ito papunta sa kanyang kinakatayuan. Ano pong ginagawa niyo dito, Tatang? Sagutin mo ang tanong ko, Leo. Anong gagawin mo kung ikaw ang tagapangalaga ng mutya ng hangin? Alam mo magiging sagot ko, Tatang. Pero siguro, makasarili ang layunin ko. Kaya hindi ako karapat-dapat. Kung sa tingin mo, makasarili ang pagtulong sa bayan, hindi ka nga karapat-dapat. Sige na, alis na ako. Mag-iingat ka. Sandali lang, Tatang Sebio. Tutulungan niyo po ba ako? Hindi ako tutulong. Hindi ko po kayo maunawaan, Tatang. Bakit kayo nandito kung hindi ka rin naman tutulong? Hindi ako tutulong dahil alam ko na kakayanin mo ito mag-isa. Eto, Leo. Ipapairam ko sa iyo ang mutya ng hangin. Kaming mga tagapangalaga ay hindi pwedeng mangialam. Hindi pwedeng gamitin ang kapangyarihan ng aming mga mutya. Pero hindi naman sinabi sa patakaran na hindi ito pwedeng ipairam sa mga taong karapat-dapat.
Wika ng matanda, sabay hagis ng mutya sa binata. Pagsalo ni Leo, naramdaman nito ang kakaibang daloy ng enerhiya mula sa mutya. Kasunod, ang banayad na pag-ihip ng hangin. Mukhang sumasang-ayon sa aking pasyang mutya. Sige, Mauna na ako. Magkita na lang tayo sa yungib. Muling wika ng matanda. Naglaho na ito, kasabay ng malakas na pag-ihip ng hangin. sandali lang ano ba naman yan? Hindi ko alam kung paano gagamitin ng... Hindi na ituloy ng binata ang sasabihin. Biglang umihip ang hangin. Isang puting aso ang nagpakita sa kanyang harapan. Ang pangalan ko ay Habaga. Ako ang gabay ng mutsyang nasa kamay mo. Sabihin mo sa akin kung ano ang gagawin. Napangiti si Leo. Sunod-sunod ang swerteng dumarating. Nag-isip ang binata ng susunod na hakbang. Kung totoo man ang lahat ng nakikita ko ngayon, isa lang ang gusto kong gawin. Lipunin ang mga pumatay sa lahat ng mga kasamahan ko. Kung yan ang nais mong gawin, susunod ako. Ipagutos mo lang. Hanapin natin ang kuta ng mga halimaw na yun at doon ko sila hahatulan ng kamatayan. Tumayo ang binata at nagsimulang maglakad. Sumunod sa kanya ang gabay ng mutya. Sa isang iglap, naging hangin ito. Pumaikot sa binata bilang isang ipo-ipo. Ilang sandali lang ang nakalipas. Lumapag sila sa isang malawak na kapatagan. Anong ginagawa natin dito? Sa gawing yun ay ang mismong kuta ng mga aswang. Nakatago ito sa kakawiyan, kaya hindi nakikita mula sa kinakatayuan natin. Madali nilang maaamoy ang iyong presensya sa sandaling lumapit tayo. Kaya sa oras na pasukin ang kuta, dapat buo ang pasya mo. Wala nang atrasan to, Habagat. Kailangan nating maubos ang kanilang angkan at mapatay ang pinuno. Kung hindi, magtatagumpay sila sa pagsakop ng sangkatauhan. Alam ko ang kanilang layunin. Inakala namin na pangkaraniwang kalaban lang sila. Pero ngayon ko napagtanto, higit pa sila doon. Kung handa ka na, handa na din ako. Ngayon na, Habagat! Sumugod ang dalawa ng walang pagdadalawang isip. Nagulat ang mga kalaban nang biglang magliparan ang kanilang mga kubo. Hindi man lang nakapaghanda ang mga ito. Nagpakawala si Habagat ng talim na gawa sa hangin. Napangiti si Leo. Namangha sa kapangyarihang taglay ng gabay. Patuloy itong nakipaglaban. Hanggang sa iilan na lang ang natira. Nang mapagtantong wala silang laban sa asong gabay, nagtakbuhan ng mga ito. Saan kayo pupunta, mga duwag? Nakaramdam lang kayo ng malakas na hangin. Nagsipagtakbuhan na kayo. At ikaw naman, nasaan si Tandang Sebyo? Bakit ikaw ang humarap sa amin? Sabihin na lang natin na abala ang matanda. At isa pa, sa akin kayo may pananagutan. Inubos mo ang lahat ng mga kasamahan ko. Isa kang sundalo. Kung nakita mo lang ang ginawa kong pagpapahirap sa mga kasamahan mo. Pero huwag kang mag-alala. Dahil may ilan sa kanila na pinili ang maging kagaya namin. Wika ng pinuno ng mga aswang habang itinuturo ang dating kasamahan ni Leo. Anong ginawa mo sa mga kasama ko? Gusto nila ng walang kapantay na lakas. Kaya ayan, ginawa ko silang mga aswang.
Walang yaka. Pagbabayaran mo ang ginawa mo! Sila ang may gusto na maging kagaya ko. Kaya wag mo kong sisihin. Pag-uusap ng dalawa. Matapos ay sumugod ang mga dating kasama ni Leo, nagdadalawang isip ang binata kung lalabanan niya ang mga ito. Nang papalapit na ang mga kalaban, biglang nagliparan ang mga ito. Hindi na sila ang dati mong kasamahan. Hindi na kaluluwa ng tao ang nakapaloob sa katawan nila, kundi mga engkantong itim. Patay na ang mga kasamahan mo, Leo. Kung ganun, tapusin na natin ang laban na to. Malakas ang kalaban. Hindi mo siya kayang labanan ng mano-mano. Tanging si Tatang Sebyo lang ang makakatalo sa kanya. Wala dito si Tatang Sebyo. Wala akong magagawa. Kailangan kong tulong mo, Habagat. Hindi ko alam kung paano siyang tatalunin. Pero kung magagawa mo siyang sugatan, isa lang ang ibig nitong sabihin. Kaya natin siyang patayin! Susugod na sana si Leo nang biglang lumitaw sa harapan niya si Tatang Sebyo. Gaya ng sinabi ni Habagat, hindi mo siya kayang talunin. Hayaan mong akong lumaban. Akala ko ba hindi ka maaaring mangialam? Nagawa mo nang ipagiganti ang mga kasamahan mo, hindi ba? Ngayon, ang kalaban mo ay ang pinuno ng mga aswang, ang tagapag-ingat ng mutya ng lupa. Walang ibang makakatalo sa kanya kung hindi ako lang. Muling inabot ni Leo ang mutya kay Tatang Sebyo. Laking gulat nito nang biglang magbago ng anyo si Habagat. Naging mas malaki. Nagliliyab ang balahibo. Sabay na sumugod ang dalawa, papunta sa kinaroroonan ng kalaban. Walang pagdadalawang isip itong sumalubong. Nagbanggaan ang dalawang malakas na puwersa. Dahil sa tindi ng sagupan, tumilapon si Leo sa malayo. Nagkubli ang binata sa likod ng natumbang puno. Patuloy na pinapanood ang labanan. Hindi magawang kumilos ng kalaban, lalo pa nang mapalibutan ng umiikot na hangin. Hanggang dito ka na lang pinuno ng mga aswang. Hindi dapat ikaw ang napiling mga laga ng mutya ng lupa. Ginagamit mo ito sa walang katuturang bagay. Masyado kang makatarungan, Sebyo. Sa bandang huli, mawawala din sa iyo ang kapangyarihan. Kaya huwag kang masyadong magpakampante. Alam ko, may napili na akong hahalili sa akin balang araw. Pero kailangan ko siyang ihanda. At para sa iyo naman, pasensya na. Pero kailangan kong bawiin ang mutya ng lupa mula sa iyo at ipagkaloob ito sa taong karapat-dapat. Wika ni Tatang Sebyo. Gamit ang kapangyarihan ng hangin, tinanggal sa katawan ng kalaban ang mutya. Hinagis paitas. Pangkaraniwang aswang ka na lang. Wala ka nang magagawa. Hindi pa tayo tapos tanda. Magsaya ka ngayon. Pero kapag dumating ang tamang pagkakataon, pagsisisihan mo ang araw na to. Tatakas pa sana ang kalaban, pero hindi na ito binigyan ng pagkakataon ni Leo. Dinampot ng binata ang matalas na kahoy. Ibinato na parang sibat. Direktang tumama sa likod ng kalaban, na naging dahilan ng agarang kamatayan. Hinayaan ko nang tumakas ang isang yon, pero hindi mo naman pinaligtas. Aswang siya, hindi ba? Kaya tama lang siguro na mamatay na siya, kasama ang mga tauhan niya. Kung sa bagay, may punto ka nga naman. O bueno, tapos na ang mission mo. Mauna na ako. Kailangan ko pang ihanda ang susunod na tagapangalaga ng mutya na hawak ko. Sige po, Tatang. Maraming salamat po sa tulong niyo. Mag-iingat po kayo. Anong maraming salamat? Sumunod ka sa akin. Mababa pa yung pagsasanay na pagdadaanan mo.
bago mo magamit ang buong kakayahan ng mutya ng hangin. Hindi na nagsalita ang binata. Sumunod ito kay Tatang Sebio. Dito na lubusang nagbago ang buhay ni Leo. Tinuruan ito ng matandang manggamot dahil ito ang pinakaunang hakbang upang maging tagapangalaga. Sa kasalukuyan, nanggagamot pa din si Leo. Para sa kanya, hindi pa tapos ang unang hakbang. Mahaba pa ang lalakbayin bago siya maging totoong tagapangalaga ng isang makapangyarihang mutya na kung tawagin ay mutya ng ipo-ipo. Ang susunod na kwento ay tungkol sa Amumongo kontra sa mga Amumongo. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Ambo. Walang eksaktong taon. Kaukwayan, Negros Occidental. Huwag kang malikot, Roming. Malalim ang sugat na iniwan ng pangil sa binti mo. Aray ko naman, Ambo. Dahan-dahan naman eh. Parang sinusunog yung balat ko sa hapdi eh. Ano bang klaseng gamot yan? Amoy lupa na may halong lansa. Tugon ni Ruming. Halos mangisay ang buong katawan habang nakaiga sa papag na kawayan. Ang mga kamay nito, maigpit na nakakapit sa gilid ng higaan hanggang sa namuti ang kasukasuan. Tinignan ni Ambo ang sugat bago sumagot. Pinisilang paligid ng kagat ng ahas, lumabas ang itim na dugo. Lason niya ng mabangis na ahas na nakatira sa madidilim na kuweba ng bundok ang laod. Roming, matapang ang kamandag nito. Kapag hindi natanggal ang itim na dugo, bukas hindi mo na mararamdaman ang paa mo dahil nabubulok na. Tisin mo, ang hapde ay tanda na buhay pa ang laman mo. Maraming salamat, Ambo. Akala ko hindi na ako makakalakad eh. Pero, bakit ba dito ka sa dulo ng nayo nakatira? Halos nakayakap na yung gubat sa likod ng bahay mo. Ang dilim-dilim dito sa loob ng kubo, kahit tanghaling tapat. Hindi ka ba natatakot na baka isang gabi, may pumasok na lang na kung anong nilalang mula sa mga talahib? Mas gusto ko ang tahimik, Roming. Malayo sa ingay ng mga tao. Yung mga puno na yan hindi marunong humusga. Ang mga hayop marunong rumespeto sa hangganan. Mas ligtas ang mag-isa kaysa makihilubilo sa mga tao na ang dila mas matalas pa sa kagat ng ahas. Pagpapaliwanag ni Ambo habang inililigpit ang mga gamit. Napansin ni Ruming ang kakaibang haba ng mga kuko ni Ambo at ang kapal ng balahibo sa braso nito na wari hindi pangkaraniwan sa isang ordinaryong manggagamot. Kung sa bagay may punto ka. Pero alam mo, hindi lang naman ang lokasyon ng bahay mo ang pinag-uusapan. Sinasabi ng iba sa palengke sa bayan na kaya ka daw nandito dahil may tinatago ka. Sabi ni Ka Pedro nakita ka daw niya nung nakaraan eh. Bilog ang buwan Wala kang suot na damit. Tapos mabilis kang tumakbo paakyat ng gubat. Ang sabi pa niya, hindi ka daw tumatakbo kagaya ng tao. Gumagapang ka lang na parang malaking hayop. Si Pedro, kailan pa naging matalas ang mata ng lasinggero na yon sa gitna ng kadiliman? Aber? Huwag ka magalit sa akin, Ambo. Nagbabahagi lang naman ako ng mga narinig ko eh. Pero ang sabi kasi nila, may mga amumongo daw na bumababa mula sa kanlaon. At ang sabi ni Pedro, ang nakita niya daw nung gabing yun parang kamukha mo. Yung balat daw. Tila naging balahibo tapos yung boses mo. Parang galing sa ilalim ng lupa. Totoo ba yun? May lahi ka ba ng mga amumongo? Tumigil si Ambo sa ginagawa at saka tumingin ng diretsyo kay Ruming. Sa dilim ng kubo, ang mga mata ni Ambo ay parabang may sariling liwanag
isang maputlang dilaw na tila nagliliyab. Maraming sinasabi ang mga tao na walang magawa. Roming, gusto mo bang gumaling o gusto mong makinig sa mga kwentong walang batayan? Kung naniniwala ka kay Pedro, bakit ka pa nagpunta dito? Bakit hindi ka sa kanya magpagamot? Baka may alam siyang herbal na gawa sa alak at chismis. Subukan mo kaya doon. Hindi naman sa ganun, Ambo. Nagtatanong lang. Kasi tignan mo nga yung braso mo kanina, parang hindi naman ganyang kakapal yung balahibo mo. Tapos yung mga kuko mo, bakit parang tumulis? Ang panggagamot ay nangangailangan ng sakripisyo, Roming. May mga gamot na bago mo makuha, kailangang maging bahagi ka ng gubat. Huwag mong bigyan ng mali siya ang mga bagay na hindi mo kayang unawain. Mas mabuti pang ituon mo ang pansin sa binti mo kaysa sa kung anong nakikita ng iyong mga mata sa dilim. Delikadong mag-usisa sa mga bagay na dapat ay nananatiling lihim. Ay oo nga. Tatahimik na ako. Masyado ka namang seryoso, Ambo. Nagtatanong lang naman. Hindi na ako uulit. Natahimik ang buong kubo. Tanging ang tunog ng pagkayod ni Ambo sa isang ugat ng kahoy ang naririnig. Tunog na parang kuko ng hayop na kumakalmot sa matigas na balat ng puno. Sa labas, nagsimulang umihip ang malamig na hangin mula sa bundok. May binubulong na panganib. Lumipas ang ilang oras. Ang araw ay tuluyan ng lumubog sa likod ng mga bundok ng Negros. Ang mga kuliglig nagsimulang magingay. Isang natural na konsyerto ng gabi. Habang hinahanda ni Roming ang sarili sa pag-alis, isang kalabog ang narinig mula sa labas ng kubo. Teka, ano yun? Hindi sumagot si Ambo. Nanatili lang itong nakatayo. Ang mga tenga ay parabang gumagalaw. Sumasagap ng bawat tunog sa paligid. Ang ilong ay sumisinghot. May inaamoy na hindi malalanghap ng ordinaryong tao. Aba! Aba! Buksan mo ang pintuan! Maawa ka, buksan mo! Binuksan ni Ambo ang pinto. Bumungad sa kanya ang tatlong kalalakian, pawis at may dalang sulo. Buwat-buwat ang bata. Si Teban ang anak ni Boldo. Duguan ng bata at walang malay. Anong nangyari? Bakit duguan ng bata? Ambo, tulungan mo kami. May sumalakay sa amin malapit sa sapa habang kumukuha kami ng tubig. May lumundag mula sa puno. Hayop ba yun, Mang Poldo? May mga ligaw na aso ba sa paligid? Hindi yun aso, Roming. Malaki sila. Akala namin malaking tao lang na nakatayo sa ilalim ng puno. Pero nung sumigaw yung bata, bigla tong sumalakay. Nakita ko yung mga kamay. May balahibo. Tapos yung kuko, parang kutsilyo sa talim eh. Napatitig si Ambo sa bata. Nang hawiin ang damit ni Teban, nakita nito ang apat na malalalim na hiwa. Ang sugat ay hindi galing sa kagat, kundi mula sa malalakas na kuko. Kailan to nangyari? Kanina lang ba? Oo, kanina lang. Bakit, Ambo? Alam mo ba kung sinong gumawa nito? Ang mga sugat na ito ay gawa ng amomongo. Isang gutom na amomongo. Nagkatinginan ang mga lalaki. Ang pangalang yun ay laging nagdadala ng takot sa puso ng mga taga-Negros. Amumongo. Akala ko ba, nasa taas lang sila ng bundok ng Kanlaon. Bakit sila bumababa sa kapatagan? Dahil wala na silang mahanap na pagkain sa itaas. At kapag natikman nila ang dugo ng tao, hinding-hindi na sila titigil. Habang nililinis ni Ambo ang sugat ng bata, nararamdaman nito ang kakaibang pagbabago sa sariling katawan. Ang amoy ng sariwang dugo ni Teban nagpapakulo sa sariling dugo. Ang mga kuko nagsimulang tumigas at humaba ng kusa.
Ambo, tignan mo ang kamay mo. Bakit? Bakit lumalabas sa mga itim na balahibo sa balat mo? At yung mata mo, Ambo, nagbabago ang kulay. Huwag niyo kong intindihin, Mang Poldo. Kumuha ka ng tubig. Ruming, hawakan mo ang ulo ng bata. Gardo, ihanda mo ang itak at bantayan mo ang pintuan. Pero Ambo, natatakot kami sa'yo. Para ka di, para kang isa sa kanila. Gawin niyo sinasabi ko kung gusto niyo pang mabuhay ang batang to. Ang boses ni Ambo ay parang hindi na sa tao. Ito ay naging isang ungol na yumanig sa loob ng maliit na kubo. Itinuon lamang ni Ambo ang atensyon sa panggagamot. Inilagay nito ang dinurog na dahon ng bayabas at iba pang lihim na halaman sa sugat ng bata. Habang ginagawa ito, kailangang pigilan ni Ambo ang sarili na huwag kagatin ng bata. Ang gutom ng amumonggo ay naroon, nananalaytay sa kanyang lahi, ngunit ang puso ng manggagamot ay mas matimbang. Mang Poldo, dali niyo ang bata sa gitna ng baryo. Ligtas na siya, pero kailangan niya muna magpahinga. Paano ka, Ambo? Hindi ka ba sasama sa amin? Hindi, dito lang ako. May tatapusin ako at Mang Poldo. Huwag kayong lilingon. Kahit anong tunog ang marinig niyo, huwag kayong babalik. Maliwanag ba? Ay, sige, Ambo. Mag-iingat ka dito. Nang makaalis ang mga taga-nayon, lumabas si Ambo sa kubo. Wala itong dala na kahit anong armas. Hindi niya ito kailangan. Sa gitna ng masukal na gubat malapit sa sapa, nakita nito ang nilalang. Isang tunay na amumonggo. Isang dambuhalang bakulaw na may mahabang balahibo at naglalaway sa gutom. Pulang-pula ang mga mata na nangingibabaw sa kadiliman. Bakit mo sila tinulungan, kapatid? Dahil hindi mo sila pagkain. Ang anyo ni Ambo ay halos katulad na rin ng halimaw sa harapan niya. Ang mga kuko nito, nakalabas na ng buo, matalas at handang pumatay. Nangangamoy mortal ka na, Ambo. Nakalimutan mo na ba ang lasa ng sariwang laman? Ang init ng dugo sa lalamunan. Sumama ka sa akin. Marami pang tao sa baryo. Paghatian natin. Ilang ulit ko bang ipapaliwanag sa'yo na hindi tayo magkatulad? Nagkaroon ng madugong laban sa ilalim ng kabilugan ng buwan. Ang dalawang amumonggo ay nagbuno. Nagpapalitan ng mga kalmot at kagat. Ang tunog ng paglalaban ng dalawa ay umalingaw-ngaw. Ang pagbali ng mga sanga, ang mga ungol ng sakit, at ang kalabog ng malalaking katawan sa lupa. Nakakasakit ka na, Ambo. Wika ng halimaw nang ibaon ni Ambo ang mga kuko sa balikat nito. Bakit ka lumalaban para sa mahihinang tao? Papatayin ka rin nila sa oras na malaman ang totoo tungkol sa'yo. Siguro nga, pero bago mangyari yon, sisiguraduhin kong wala ka nang mapapatay na bata sa baryong yan. Gamit ang huling lakas, itinaas ni Ambo ang halimaw. Ibinalibag sa isang matalas na bato sa tabi ng sapa. Umungol sa sakit ang ligaw na amumonggo at dahil sa takot sa tindi ng lakas ni Ambo, mabilis itong tumakas pabalik sa madilim na kuweba ng bundok ng kanlaon. Bumalik si Ambo sa kanyang kubo, magmamadaling araw. Ang katawan ay puno ng mga sugat at pasa. Dahan-dahang bumabalik sa normal ang anyo. Ngunit ang mga mata,
nananatiling pagod at malungkot. Nakita niya si Mang Poldo, Gardo at Roming. Nag-aantay sa kanya sa malayo at may dalang mga sulo at itak. Ambo, ikaw na ba yan? Ako to, Mang Poldo. Wala na ang halimaw. Ligtas na kayo. Nakita namin, Ambo. Nakita namin ang itsura mo sa ilalim ng buwan. Totoo ang sinabi ni Ka Pedro. Isa kang amumonggo. Tumingin si Ambu sa kanila at nagsalita. Ngayong alam nyo na. Anong gagawin nyo? Susunugin nyo ba ako ng buhay? Itataboy nyo ba ako o papatayin? Natahimik ang lahat. Tumingin si Mang Poldo kay Teba na hawak-hawak ng asawa sa malayo. Ligtas na ang bata. Hindi ko alam kung anong uri ka ng nilalang Ambo. Pero alam ko na kung wala ka, patay na ang anak ko ngayon. Utang namin sa iyo ang aming buhay. Salamat, Mang Poldo, pero pakiusap. Huwag niyong babanggitin ang mga nakita nyo. Hayaan nyo kung manirahan ng tahimik sa dulo ng nayon. Hindi naman ako nang gugulo. Yan ang ipapangako namin, Ambo. Mananatiling lihim ang nangyari ngayong gabi. Wika ni Gardo. Mula noon, naging mas mailap si Ambo. Ngunit tuwing sasapit ang gabi, maririnig ang isang malayo, malungkot na atungal mula sa kabundukan. Alam ng mga tagalugar na hindi sila dapat matakot. Dahil sa dulo ng nayon, may isang manggagamot na mas piniling maging tao kaysa maging halimaw. Ang amumongo na may pusong ginto. Lumipas ang ilang linggo matapos ang sagupaan sa Sapa. Bagamat nangako si Poldo at Roming na mananahimik, ang takot, parang usok na mahirap ikulong sa isang silid. Kumalat ang balita sa baryo na may tagapagbantay sa dulo ng nayon. Isang nilalang na hindi tao pero hindi rin kaaway. Dumating ang hapon, habang nagpapatuyo ng mga ugat pampasigla si Ambo sa silong. Narinig niya ang lagaslas ng mga tuyong dahon. Hindi ito tunog ng hayop. Ito ay tunog ng marami at mabigat na yabag ng tao. Ambo, lumabas ka dyan! Lumabas si Ambo. Nakita ang tinatayang 10 lalaki. Armado ng mga itak, sibat at mga sulo, kahit tirik pa ang araw. Nasa harapan si Kapitan Benong, ang pinuno ng nayon. Sa tabi nito ay si Ka Pedro, ang lalaking unang nagpakalat ng balita tungkol sa kanya. Kapitan, ano po ba may paglilingkod ko sa inyo? Pilit itinago ni Ambo ang mga kamay sa loob ng bulsa ng suot na pantalon. Huwag ka nang magmaang-maangan, Ambo. Nakita ka namin. Alam namin na ikaw ang dahilan kung bakit umaaligid ang mga amumonggo dito. Inaakit mo sila dahil kauri mo sila. Tumingin si Ambo kay Kapitan Benong. Kapitan, sa loob ng 10 taon na naninirahan ako dito, may nasaktan na ba ako? May nawala bang baka o kalabaw dahil sa akin? Hindi ba't ako pa ang nanggamot sa'yo nang kamuntikan ka ng mamatay? Napatras ng bahagya ang kapitan. Bakas ang pag-aalinlangan sa muka. Totoo ang sinasabi mo, Ambo. Malaki ang utang na loob ng nayon sa'yo. Pero hindi namin kayang matulog ng mahimbing kung alam namin na may halimaw na nakatira sa tabi ng sityo. Ang sabi ni Ka Pedro, ikaw din ang dahilan kung bakit muntik na mamatay si Teban. Sinungaling. Saan mo nakuha ang balita na yan? Iniligtas ko ang bata. Itanong mo pa kay Mang Poldo. Wala dito si Poldo. Pumunta sa kabilang bayan para bumili ng bini. Kapitan, tignan nyo. Nagbabago ang boses niya. Hindi yan boses ng normal na tao. Wika ni Ka Pedro. Ambo, kung gusto mong manatili dito, kailangan mong patunayan na tao ka. Sumama ka sa amin sa simbahan sa bayan. Uminom ka ng banal na tubig. Kung hindi ka masusunog, maniniwala kami.
Ang banal na tubig ay para sa masasamang espiritu, Kapitan. Hindi ako aswang, hindi din ako maligno. Ang dugo ko ay dugo ng lupa at bundok. Hindi ako kayang sakta ng tubig nyo, pero hindi din ito mababago kung anong nasa loob ko. Narinig na yun. Ayan na. Inamin niya na. Sugurin na natin yan. Sunugin ang kubo. Susunod na sana ang mga lalaki nang biglang dumating ang isang bata na hinihingal. Kapitan! Kapitan Benong! Si Manong Roming na aksidente sa gubat. Nahulog sa malaking puno. Naipit ang katawan. Napatigil ang lahat. Nagkatinginan ang mga lalaki. Saan? Nasa si Roming. Sa may pangpang ng ilog. Malapit po sa malaking balete. Kung totoo ang sinasabi mong manggagamot ka, sumama ka sa amin. Iligtas mo si Roming. Kapag nagawa mo yan ng walang ginagawang masama, hayaan ka naming mamuhay ng payapa. Pagdating sa ilog, nakita nila si Roming na nakadapa. Ipit na ipit ang bewang nito ng isang dambuhalang puno ng tugas na natumba dahil sa anay. Namumutla na si Roming. Nagsisimulang lumabas ang dugo sa bibig. Hindi natin kayang buhatin yan. Kailangan ng 10 pang lalaki at mga kalabaw. Wala na tayong oras. Mamamatay siya kapag hindi yan natanggal. Lumapit si Ambu sa puno. Hinubad ang suot na damit. Doon sa harapan ng lahat, nakita ang likod niya. Puno ng makapal na balahibo at mga peklat ng nakaraang laban. Ang mga kalamnan nito ay nagsimulang gumalaw na para bang mga buhay na ahas sa ilalim ng balat. Ano gagawin mo, Ambo? Gagawin ko lang ang nararapat na gawin, Kapitan. Humakbang si Ambo sa katawan ng puno. Ang mga kuko ay bumaon sa matigas na kahoy ng tugas. Umungol siya. Isang ungol na hindi nagaling sa tao, kundi pag-atungal na yumayanig sa tubig ng ilog. Ang mga mata ay naging purong pula. Unti-unting naitaas ang dambuhalang puno. Ngayon na, hilahin niyo si Roming. Mabilis na hinila ni Lagardo at ibang lalaki si Roming palabas. Naroon din upang tumulong si Mang Poldo na kakarating lamang. Nang masiguradong ligtas na ang kaibigan, binitawan ni Ambo ang puno. Malakas na tunog ang narinig. Yumanig ang lupa. Hingal na hingal si Ambo. Dahan-dahang bumalik sa anyong tao. Bagaman ang mga kuko ay duguan dahil sa bigat ng kahoy, tumingin siya sa mga lalaki. Inasahan niya ang mga sibat at itak. Inasahan niya ang galit ng lahat. Pero ang nakita ni Ambo ay iba. Pagkamangha. Si Roming bagamat mahina, humawak sa paa ni Ambo. Salamat, Ambo. Maraming salamat. Ilang beses mo nang naligtas ang buhay ko, Ambo. Lumapit si Kapitan Benong. Tinignan ng duguan at pagod na manggagamot. Kinuha ang sariling dambana at binigay kay Ambo upang pantakip sa katawan. Ka Pedro, halika dito. Bakit, Kapitan? Umuwi ka na. At wag na wag ko nang maririnig na binabastos mo ang manggagamot na ito. Kung wala ang kanyang lakas, 2 bangkay ang ililibing natin ngayon. Binalingan ni Kapitan si Ambo. Maaari kang manatili, Ambo. Pero alam mo ang batas sa mga tao. Huwag kang gagawa ng ikakatakot nila. Manatili kang manggagamot at kami naman ay mananatili mong kaibigan. Maraming salamat, Kapitan. Makakaasa po kayo. Ako ang magiging tagapagligtas ng lahat. Simula noon, hindi na inistorbo si Ambo. Ngunit tuwing kabilugan ng buwan, alam ng mga tao na ang mga alagang hayop ay ligtas. May malaking anino na nagpapatrolya sa hangganan ng kagubatan at ng bayan. Isang gabi, habang nanggagamot si Ambo ng sugatang aso,
Narinig nito ang pamilyar na ungol sa malayo. Sa tuktok ng kabundukan, may ligaw na amumongo. Wari tinatawag siya. Nangungutya. Hinding-hindi niyo ako madadala sa ganyan. Kahit kalahi niyo ako, hindi ako sasama sa inyo. Mas pinili ko ang maging tao. Sa lugar nila, ang alamat ng amumongo ay hindi na kwento ng takot lamang. Ito ay naging kwento ng pag-asa. Na kahit ang pinakamabangis na nilalang, kayang paamuin ng pagmamahal sa kapwa at ng pagnanais na maging higit pa sa kanyang sariling kalikasan. At si Ambo, nanatili itong manggagamot. Sa umaga gumagamit ng mga dahon at ugat. At pagsapit ng dilim, ginagamit ang lakas ng isang halimaw upang protektahan ang nayo na tumanggap sa kanya. Sapagkat sa dulo ng lahat, hindi ang balahibo o ang kuko ang nagpapakita kung sino tayo, kundi kung paano nating ginagamit ang kapangyarihan na ipinagkaloob ng Amang may likha. Para sa huling kwento, mag-ingat sa mga naririnig. Hindi lahat ng napapakinggan ay tunay na tao. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang June. Taong 1962. Samar. Narinig mo yun, June? Para may umiiyak sa bandang sapa ah. Wika ni Ines. Pusa lang yan, Nes. Hating gabi na. Huwag kang malikot. Bagamat napatigil din sa paglalakad, galing sila sa kabilang baryo, taong 1971 noon. Ang tanging liwanag mula sa lumang gasera at malamlam na liwanag ng buwan. Hindi po yun, pakinggan mo ng mabuti. Tunog ng sanggol talaga eh. Napakaamo ng iyak. Parang giniginaw. Tumigil ang mag-asawa sa gitna ng madilim na daan sa gilid ng niyogan. Ang hangin sa Samar nung gabing yon ay kakaiba. Malamig, pero malagkit sa balat. Sabi ko sa iyo eh. Diyos ko, baka may nag-iwan ng bata dyan. Napakalamig pa naman ngayon. Mamaya mamatay yun sa ginaw eh. Sandali lang, Nes. Huwag ka basta-basta lalapit. Sino namang matinong tao mag-iiwan ng anak sa gitna ng gubat, lalo na malapit pa sa sapa? Baka engkanto yan o kung anong uri ng nilalang. Anong engkanto? Sanggol yan, John. Naririnig mo yung iyak, di ba? Kung papabayaan natin yan, mamamatay yan. Hindi ako makakatulog habang buhay. Maawa ka naman. Napilitan si June na sumunod. Binagtas nila ang madulas sa dalisdis pababa sa sapa. Habang papalapit, mas lalong nagiging malinaw ang iyak. Nang itama ni June ang liwanag ng gasera sa isang malaking ugat ng puno na malapit sa sapa, nakita nila ang isang puting tela. Nakabalot ang maliit na katawan. Ayan, June, oh, tignan mo. Dahan-dahan, Nes. Sabi ni. Dali-daling binuhat ni Ness ang sanggol. Kawawa naman. Ang ganda mong bata. Bakit ka kaya iniwan ng nanay mo? June, tignan mo oh. Nakapikit siya pero umiiyak. Sinilip ni June ang sanggol. Mukha itong normal sa unang tingin. Maputi, biluga ng muka, at may makapal na buhok. Pero may kakaiba siyang nararamdaman. Bakit parang masyadong malaki ang bata na yan? Tignan mo yung balat niya. Masyadong kulubot para sa bagong silang. Anong malaki? Normal lang yan sa ibang mga sanggol, no? Malusog. Halika na, iuwi natin to sa bahay. Hindi natin pwedeng iwan yan dito. Iuwi. Dapat nga dali natin yan kay Kapitan eh. Pero sige, dahil malalim na ang gabi, bukas natin asikasuin. Pero mag-iingat tayo, Nes. Pagdating sa maliit na kubo,
Agad nag-asikaso si Nes. Nagpainit ng tubig at kumuha ng malinis na damit. Jun, kumuha ka nga ng gatas dun sa kusina. Yung binili natin kanina sa bayan. Eto na. Pero Nes, napapansin mo ba? Tumigil siya sa pag-iyak simula nung pumasok tayo sa pintuan. Malamang mainit na yung pakiramdam niya. Tignan mo, natutulog na ng mahimbing. Ang sarap niyang tignan, no? Parang anghel. Wika ni Nes, habang hinahaplos ang pisngi ng bata. Anghel o demonyo, hindi natin alam kung saan galing yan, Nes. Huwag ka ngang ganyan, Jun. Baka ito na yung sagot sa dasal natin eh. 10 taon na tayong kasal, pero hindi pa tayo binibigyan ng biyaya. Baka ito na yung sagot. Hindi ka pwedeng basta-bastang kumuha ng sanggol dyan. Mamaya maganap yung magulang yan eh. Sinong magulang yung magtatapon ng anak sa sapa? Kung mahal nila yung batang yan, hindi nila iiwan dun. Hayaan mo na. Sa atin na muna siya ngayong gabi. Pumunta si Jun sa kusina para uminom ng tubig. Habang nakatalikod, narinig niya ang isang kakaibang tunog. Hindi iyak, kundi parang mahinang hagikgik. Nes, tumatawa ka ba? Hindi bakit? Wala. Parang may narinig akong kakaiba eh. Kinabahan si Jun. Kinuha nito ang bolo at nilagay sa tabi ng higaan. Hindi mapakali. Sa probinsya ng Samar ng mga panong yun, talamak ang mga kwento tungkol sa mga nilalang na nagpapalit ng anyo, lalong-lalo na ang mga tiyanak. Bandang 2:00 ng madaling araw, nagising si Jun dahil sa isang malansang amoy. Parang amoy ng pinagsamang imburnal at dugo na natuyo sa araw. Nes, gumising ka, dalian mo. Bakit ba inaantok yung tao eh? Amuin mo. Ang lansa. San galing yun? Oo nga no, baka merong namatay na daga sa ilalim ng kubo. Bukas na natin hanapin. Hindi, Nes. Malansa talaga. At saka nasa ng bata. Tumingin si Nes sa tabi. Wala ang sanggol. Ang tanging naroon lang ay puting tela na ginamit nilang pambalot. Pero puno ng putik at parang may bahid ng itim na dugo. Diyos ko yung bata, baka nahulog sa papag. Dali-daling kinuha ni Jun ang gasera. Inilawan ang buong kwarto. Wala sa saigang bata. Wala din sa ilalim ng higaan. Hanggang sa nakarinig sila ng kakaibang ingay na parabang merong ngumunguya. Jun, parang may tao sa kusina. Akmang tatakbo si Ines papuntang kusina pero pinigilan ito ng asawa. Wag. Dalin mo tong gasera. Ako mauuna. Dahan-dahang naglakad ang mag-asawa patungo sa kusina. Ang amoy ng lansa ay tumindi habang papalapit. Nang makarating sa pinto ng kusina, nakita ng mga ito ang isang anino sa tabi ng kanilang hapagkainan. Ang sanggol ay nakaupo sa sahig, pero hindi na ito ang mukha ng anghel na nasilayan kanina. Ang balat ay kulay abo, puno ng mga ugat na kulay itim. Ang mga kamay, may mahabang kuko na matutulis. At ang pinaka nakakakilabot, hawak nito ang alagang manok ni Lanes. Kinakain, tumutulo ang dugo sa lupa. Diyos ko! Diyos ko! Namatay ang gasera pero nanatili ang liwanag mula sa buwan na dumadaan sa bintana. Ang nilalang ay lumingon sa kanya. Ang mga mata nito ay hindi na puti. Purong itim at nanglilisik. Ang anak ko! Yung anak ko! Ano ka ba? Hindi yan bata, Nes. Tiyanak yan. Tumakbo ka na sa labas ngayon na! Ngumisi ang nilalang. Ang bibig nito ay punong-puno ng matutulis na ngipin. Maging ang boses nito ay nag-iba. Bata man kung titignan, ngunit ang boses ay parang nagmumula sa napakalaking halimaw. Gutom. Gutom.
Lumayo ka sa asawa ko! Hinarang ni Jun ang nilalang gamit ang bolo. Biglang tumalon ang impakto. Napakabilis. Mas mabilis pa sa kahit anong hayop na nakita ni Jun. Tumama ito sa balikat niya at bumaon ang mga kuko sa balat. Nes, tumakbo ka na! Humingi ka ng tulong! Si Ness ay parang naingkanto. Nakatitig lamang sa nilalang. Bakit mo ginagawa yan? Niligtas ka namin ah! Lumingon ang nilalang kay Ness. Nagbago ang anyo. Bumalik sa mukhang kaawa-awang bata. Nay, masakit po, Nay. Huwag kang maniwala dyan, Nes. Nagpapanggap lang yan. Wika ni Jun habang sinusubukang tanggalin ang nilalang sa balikat. Napatigil si Ness. Nakita nito ang pagbabago ng mukha ng nilalang mula sa pagiging sanggol pabalik sa isang halimaw na may nanlilisik na mga mata. Doon lang siya natauhan. Hindi. Hindi ka tao. Demonyo ka! Kinuha niya ang langis na nakalagay sa altar. Ibinigay ng isang manggagamot sa kanila. Nang makita ng nilalang, umatras ito at umangil ng napakalakas. Binitawan niya si Jun. Gumapang ng napakabilis pakyat sa kisame. Jun, halika na! Umalis na tayo dito! Hinila ni Ness ang asawa na duguan ang balikat. Tumakbo ang dalawa palabas ng kubo, patungo sa tahanan ni Mang Domeng. Ang Domeng! Ang Domeng, buksan mong pintuan! Tulungan niyo po kami! Bumukas ang pinto. Lumabas ang matandang lalaki. Anong nangyari sa inyo, Jun? Bakit ka dugo? Nakakaamoy ako ng nilalang. May tiyanak po sa bahay namin, Mang Domeng. Akala po namin sanggol eh. Dinala po namin sa loob. Nagbago ang mukha ni Mang Domeng. Naging seryoso. Pumasok sa loob ng tahanan para kumuha ng iba't ibang gamit. Sabi ko na nga ba, may nararamdaman akong masamang enerhiya kanina pa. Bakit nyo kasi kinuha? Naawa po kasi kami. Mukhang normal na bata po kasi. Diyan magaling ang mga demonyo na yan. Ginagamit ang awa para makapasok sa loob ng tahanan. At kapag naroon na sila, doon nila sisimula ng maitim na balak. Wika ni Mang Domeng habang naglalagay ng langis sa sugat ni Jun. Ano po ang gagawin natin, Mang Domeng? Baka po sundan kami dito. Hindi siya makakapasok dito. May iba't ibang uri ng proteksyon ng nakabaon sa paligid ng tahanan ko. Pero kailangan natin balikan ang bahay nyo bago sumikat ang araw. Kapag hindi natin napatayon o napalayas, hinding-hindi kayo titigilan ng nilalang. Maghahasik din nyo ng lagim sa buong baryo. Kumuha si Mang Domeng ng isang bote ng konsagradong langis. Sinuot ang mutya na mula sa pangil ng kalabaw. Dala ng matanda ang lumang talibong. Halika na, John! Kaya mo pa ba? Kahit masakit, kailangan tapusin. Kasalanan namin to eh. Bumalik silang tatlo sa kubo. Ang paligid ay napakatahimik, maliban sa tunog ng kuliglig na parang nagbibigay ng babala. Pagdating sa tapat ng kubo, nakita nilang nakabukas ang pintuan. Nasa loob pa siya. Nararamdaman kong lansanes. Manatili ka sa likod namin. Jun, hawakan mo ang langis. Kapag nakita mo siya, sabuyan mo kaagad. Dali-dali silang pumasok. Ang loob ng kubo ay magulo. Ang mga gamit sa kusina ay nagkalat. Nasaan na ba yung hayop na yan? May narinig silang iyak mula sa itaas ng bubong. Nandun sa taas. Tumingala sila at nakita ang nilalang. Ang mukha nito ay bumalik sa pagiging sanggol. Umiiyak at nagmamakaawa. Naigutom na ako. Bakit niyo po ako iniwan? Hindi po ba kayo naaawa sa akin? Nes, huwag kang makikinig dyan.
Tignan mo ang itsura sa anggol pero nagsasalita ng normal. Bumaba ka, impaktong demonyo ka. Harapin mo ako dito. Sumunggab ang nilalang. Sa gitna ay nagbago ng anyo. Naging mas malaki. Ang mga braso ay humaba. Ang mga kuko ay naging sobrang talim. Patungo siya kay Mang Doming, pero kagad nakaiwas ang matanda. Pakialamero ka manggagamot. Wala ka dapat dito. Umalingaw ang boses ng halimaw. Ngayon na! John, sabuyan mo ng langis! Mabilis na isinaboy ni June ang langis. Sa pagtama nito, umusok ang katawan ng nilalang, nagpagulong-gulong sa sahig. Umangil ng napakalakas. Hindi lang basta dumikit ang langis sa kanya, bumabaon nito sa kanyang balat. Mamatay ka! Mamatay kang demonyo ka! Wika nito, habang ibinubuhos ang huling natira. Ang nilalang ay pilit na gumagapang palabas ng pintuan. Nanginginig. Nag-iwan ng bakas ng sunog na laman sa sahig. Pero bago pa ito makatakas, naunahan ito ni Mang Doming. Gamit ang buong lakas. Itinarak ng matanda ang talibong sa likod ng nilalang. Hanggang sa sahig na kawayan, tumagos ang atake. Isang napakalakas na angil ang pinakawala ng tiyanak. Isang tunog na yumanig sa lugar. Ang katawan nito ay biglang nangisay at unti-unting natunaw. Ang dating matigas na laman, naging isang tumpok ng laman na itim. Malansa ang likido. Mabilis na sumuot sa pagitan ng mga sahig na kawayan hanggang sa wala nang natira kung hindi ang amoy ng asupre at sunog na buhok. Hinihingal na napopo si Jun sa sahig. Senes, napaiyak sa takot at pagsisisi. Tapos na po ba, Mang Doming? Sa ngayon, tapos na. Pero tandaan nyo, hanggat merong mga tao na walang pusong itinatapon ng mga bata, maaaring bumalik ang mga nilalang na yan. Hinding-hindi sila matatapos. Pagsikat ng araw, nilinis ng mag-asawa ang kubo. Sinunog ang lahat ng gamit na natalsikan ng itim na likido. Mas iba yung pag-iingat ang ginawa nila. June, Oh, ano meron? sana mahanap ng batang yun yung katahimikan, no? Kahit halimaw siya. Naramdaman ko nung una ko siyang binuhat. Parang naghahanap lang siya ng pagmamahal eh. Hindi natin alam ang mundo nila, Nes. Ang mahalaga ligtas sa tayo. At hindi na tayo muling magpapadala sa kung ano man ang marinig natin o kahit makita. 3 gabi ang lumipas. Hindi pa rin makatulog ng maayos si Nes. Bawat kaluskos ng dahon ng saging sa labas ng kanilang bintana, nagpapatayo ng mga balahibo nito. June, gising ka pa ba? O ano yun, Nes? Pagod ako sa bukid. May narinig ako eh. Parang galing sa ilalim ng bahay. Napabalikwas ng bangon si June. Kinuha kagad ang bolo. Binasbasan nito ni Mang Doming. Nakiramdam ang mag-asawa. Hindi iyak ng bata ang narinig nila, kundi tunog na mga kuko. Kumakamot sa kawayang sahig ng kanilang kubo. Dahan-dahan, isang mahaba at itim na daliri ang sumuot sa pagitan ng kawayan. Tila kinakapa ang paa ni Nes. June, ayan na naman! Kagad initak ni June. Isang napakatalim na angil ang nagmula sa ilalim ng bahay. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang isang tili. May sumagot na isa pa mula sa itaas ng puno ng nyug. At isa pa, mula sa madilim na bahagi ng sapa. Marami sila, Nes. Kumuha ka ng gas. Buhusan mo ang paligid ng sahig. Anong gagawin mo? Susunugin ko ang lupa sa ilalim. Hindi sila aalis hanggat hindi tayo nagiging abo. Habang nagkakagulo ang mag-asawa, nakarinig sila ng sigawan, hudyat na may panganib sa baryo. Mukhang hindi lang tayo ang pinuntahan nila.
Lumabas ng bahay ang mag-asawa. Laking gulat nila nang makita ang ilang bahay ng mga kapitbahay. May mga anino na mabilis sa gumagapang. Jun! Nes, dito kayo! Bilisan nyo! Ano pong nangyayari, Mang Doming? Kagaya ng sinabi ko sa inyo, sa oras na magkaroon ka ng koneksyon sa mundo nila, maaari itong magpabalik-balik at mas masahol pa. Ano pong dapat nating gawin? Kailangan nating pumunta sa pinakagitna ng baryo, sa Bantayog na Bato. Doon tayo magtipon-tipon. Pumunta sila sa baryo. Maririnig ang iyak ng mga tunay na sanggol na lalong nagpapagulo sa sitwasyon. Ginagaya ng mga nilalang ang boses upang malito ang mga magulang. Huwag kayong bibitaw. Tignan ang mga paa. Ang tiyanak, baliktad ang sa kanila. Isang babae ang muntik na madaya. Akala nito ang sariling anak ang gumagapang sa dilim. Ngunit nang makita ni June ang mga paa nito, nakaharap sa likuran, agad niyang tinaga. Nang makarating sa bantayog na bato sa gitna ng plaza, isang dambuhalang batong buhay ang nakatayo sa gitna. Ngunit ramdam nila, nakapalibot ang mga nilalang, nagtatago sa dilim. Wala kayong mapapala dito. Mas mabuti pang umalis na kayong lahat. Itinaas ni Mang Domeng ang mutya ng pangilang kalabaw. Nagsimulang bumigkas ng mga orasyon. Habang ginagawa ito ni Mang Domeng, nagwala ang mga nilalang. Ang iba ay sumusubok-sumugod. Ngunit dahil sa mga sulong hawak nila, hindi makalapit ang mga nilalang dahil sa apoy. Natigilan si Nes nang muli niyang makita ang itsura ng bata. Kamukha ito ng pinulot nila sa gubat. Nes, tumigil ka. Huwag mong titigan ang mata ng nilalang na yan. Sa huling sandali ng kadiliman, bago sumikat ang araw, isang malakas na ihip ng hangin ang dumaan sa baryo. Ang tinig ni Mang Domeng, natapos sa malakas na sigaw na para bang kulog. Ang mga nilalang, wari hinigop ng lupa na nagmumula sa bantayog na bato. Nagsimulang maglaho at mabilis sa bumalik sa kadiliman ng kakawyan. Nang sumikat ang araw, ang plaza ay puno ng abo at malansang likido. Pagod na pagod ang mga tao pero buhay. Tapos na po ba talaga, Mang Domeng? Wala na po ba sila? Sa ngayon tapos na. Pero ang gubat ay laging nakikinig. Hanggat may mga kaluluwang hindi natatahimik at mga puso na puno ng pait, laging may panganib. Ang gubat, hindi nauubusan ng mga anino. Bumalik si June at Ness sa kanilang kubo upang kunin ang natirang mga gamit. Pero bago sila tuluyang humiwalay, hinarap sila ni Mang Domeng, muling nagbigay ng langis. Dalhin nyo ito. Kapag naramdaman nyong bumigat ang hangin o nagbago ang ihip ng panahon, ipahid nyo sa inyong sentido. Proteksyon laban sa mga mapanlinlang na tinig. Salamat po, Mang Domeng. Maraming salamat po sa pagligtas. Habang tinatahak ni June at Ness ang daan palabas ng nyogan, huminto si Ness at lumingon sa masukan na kagubatan kung saan unang narinig ang iyak. Anong meron, Nes? May masakit ba sa'yo? Gusto ko nang lumipat sa gitna ng maraming tao, sa lugar na maliwanag. Ayoko na malapit sa gubat. Walang problema. Sa mga susunod na araw, aalis na tayo. Magtatrabaho na ako sa pantalan. Hindi na natin hihintayin na muli pa tayong gambalain ng mga nilalang. Ito na ang huling karanasan nila mula sa mga nilalang. Paglipat nila ng lugar, hindi na sila nagambala ng mga nilalang o elemento. Wala na rin silang balita kay Mang Domeng dahil pilit kinalimutan ng mag-asawa ang masalimuot na nakaraan. Nang minsan silang kumuha ng sanggol sa kagubatan, anghel kong titignan, ngunit ang tunay na kaanyuan ay demonyo.
o mas kilala sa katawagan na tiyanak.